Tuloy naman ang pag-aray ng ilang grupo sa track ban ng Maynila na hindi lang traffic ang apektado. Pati delivery ng ilang kargamento, gaya na lang ng mga balikbayan box, naantala na rin. Saksi si JP Soriano. Simbolo ng pandaigdigang komersyo ang mga higanteng shipping container na ito. Pero sa Manila International Container Terminal, sabi ng grupo ng mga tracker, nakatenga at patong-patong na ang aabot sa 70,000 containers. Hindi rin makausad ang mga truck na magdadala sa mga ito. Kahit mga cargo vessel sa dagat, di makapagbaba ng kargamento. Sinisisi nila ang truck ban sa Maynila na mula 10 a.m. hanggang 5 p.m. lang pwedeng dumaan sa lungsod ang mga truck. Meron na tayong mga ginawang hakbang, yung City of Manila nagluwag, but then yung na-create na problema nandiyan na. Tinitingnan din kung mapapalawak pa yung tinatawag na trade lane. Parang hindi nga mabalam yung flow ng goods. They have to adjust themselves. Napagaan man ito ang trapiko sa Maynila, nasa pool naman ang ilang aspeto ng ekonomiya, gaya ng pagkaantala ng mga bagahe ng mga OFW. Ilang beses na po kasi namin pinapalo up to. Ilang beses nyo na sinasabi na sa costume. Ano po ba, tama po bang araw na i-deliver nyo dito? Pero sadyang taliraw talaga ang kamay ng mga forwarding company dahil sa congestion sa pier na resulta ng mga truck na di makabiyahe. Merong mahigit 2,000 balikbayan boxes ang narito ngayon sa isang warehouse, isang forwarding company sa Parañaque City. Hindi naman daw dapat ito ganito karami ayon sa pamunuan ng forwarding company. Pero dahil daw sa tagal bago makalabas ang isang container van sa mga port, ay naipon na ito ngayon. Talagang mga galit na galit ang mga kliyente namin. Tapos pag pinapaliwanag naman namin yung port congestion na nangyayari, hindi nila siyempre tinatanggap at hindi raw nila problema yun. Manila Truck Ban din ang sinisi ng LTFRB sa heavy-gut na traffic ngayon sa Metro Manila, partikular sa C5 Katipunan na naging ruta umano ng mga truck na hindi na makadaan sa Maynila. Bilyon-bilyong piso pa naman ang nalulugi sa ekonomiya kada araw dahil sa traffic sa Metro Manila ayon sa ilang pag-aaral. Bago ang truck ban, 4 na kalsada lang sa Metro Manila ang natukoy ng GMA News Research na madalas daanan ng mga truck. Base sa mga datos na nakuha nito sa MMDA. Pero ang dalawa rito, dumaraan sa Maynila kaya apektado ng truck ban. Ang C5 road naman noon, alternatibo na sa masikip ng EDSA. Hanggang Hong Kong, ramdam ang epekto. Ang mga container na di na ibababa sa Maynila, bumabalik at tatatambak naman sa daungan ng Hong Kong. Kaya ang mga negosyante roon, galit na. How's your clients? Are they angry? Yes, sure. They are also angry. Hong Kong to Manila only around the transit time only 2 days. But now they need maybe over 2 weeks. Masakit din ito sa bulsa ng mga ordinaryong one. May epekto rin daw kasi ito sa pagtaas nitong Hulyo ng inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at singil. Pag tumaas pa yung tracking, tumaas yung shipping, mas konting goods dumarating, tataas pa talaga yung presyo. Habang di pa nare-resolba ang issue ng truck ban, naghahanap ngayon ng Philippine Ports Authority ng pwedeng paglipatan ng mga container para mapaluwag ang pier sa Maynila, tulad sa Subic Bay at Batangas Port. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi.